So simulan natin dito mga idol sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers at ng Golden State Warriors. Talo ang Lakers sa final score na 116-123. So alamin natin yung dahilan kung bakit natalo ang Lakers kahit malakas ang kanilang lineup. Pero before that, huwag nyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Mga kaibigan, tignan muna natin sa standings dito sa Western Conference. Nasa pang top 4 pa rin ng Lakers. At meron na lamang sila in total 6 games bago ho ang playoffs. Alam naman natin na confident ang Lakers. Manalo o matalo sila sa kanilang mga susunod na game, mapasok na ho sila sa playoffs mga idol. So ngayon, tignan na natin. Starting 5 na lineup ng Lakers. Ito yung original na lineup, no? Etong si Luka Doncic, Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron James, at si Jackson Hayes. Marami nagtatanong sa atin, ano ba pinagkaiba ng original na starting 5 sa mga bench player? Alam nyo mga kaibigan, yung original na starting 5 na lineup ng Lakers, yung nagamit nila yan sa mga malalakas na team, no? At isa din dyan ang Golden State Warriors. At gamay na ng bawat isa ang chemistry at galawan, no? Yung rhythm ng bawat siya alam na. Pero sa mga bench, alam nyo, meron talagang dapat ma-discover dyan at mas mabigyan ng mahabang playing time. So ngayon, kung titignan nyo mga kaibigan ko, doong first half pa lamang, no? 47-60 yung naging score dito, tambak na talaga ang Lakers. Pero kung titignan ho ninyo, si Jackson Hayes merong 9 minutes, 3 rebounds, 2 points sa first half pa lamang. Si LeBron James, muntik pang ma-injury mga idol, no? Buti nakabawi siya. Talagang bumagsak siya sa sahig at namilipit sa sakit, no? Dapat mag-ingat kasi playoffs pa naman na. May 20 minutes si LeBron dito sa first half, merong 2 rebounds, 3 assists at 8 points po lamang. Pero nung natapos yung game, nakita natin nakabawi si LeBron mga idol. Siya pa nakapagtala ng highest leading scorer, no? Talagang 40 minutes babad na babad talaga si LeBron kahit talagang napasama siya doon. Alam niyo si JJ Redick dapat hindi pwersahin itong si LeBron dahil kailangan pat magagamit ng husto si LeBron sa playoffs. Biruin niyo 40 minutes of playing time si LeBron James. Merong 5 assists at 5 rebounds, merong 9 na assists at merong 33 points. Samantalang Rui Hachimura, grabe ang pinakita. Ito sinasabi ko sa inyo, malaking bagay talaga na mabigyan ng maayos na bola etong si Rui Hachimura. 34 minutes of playing time nang meron siya. Ang haba niyan mga kaibigan. Merong 6 na rebounds, merong 3 assists at 24 points. Si Jackson Hayes natin, alam natin mga kaibigan, hindi man ganun ka-consistent yung mga puntos na kanyang naiaambag sa Lakers, pero napapalakas naman yan depensa. 15 minutes lamang yung game niya dito kontra sa Warriors, merong 3 rebound at merong 2 points lamang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bukod ho sa mga shooting guard o mga legit na shooter ng Lakers na dapat talaga i-maintain yan, kailangan din ho ng Lakers ng legit na sentro. So ngayon, kailangan ba magagaling dapat ang kunin ng Lakers o yung hindi masyado para turuan pa? Alam nyo mga kaibigan, ang kailangan number 1 ng Lakers, yung may chemistry na sa mga player. Sino ba yan? Lagi kong inuulit sa inyo mga kaibigan, alam ko iba naiinis na, Dwight Howard, direct to the point na tayo, no? Pero kung hindi makuha ito si Dwight Howard mga kaibigan, available naman Christian Coloco, etong si Trey Jemison, alam natin mga kaibigan, mapapakinabangan naman yan. Pero alam nyo, hindi na natin nakikita ang appearance ngayon ni Alex Len, no? May issue kasi nangyari mga idol. So kung titignan din natin Austin Reeves, 40 minutes, merong 6 rebounds, 3 assists at 31 points po mga idol. Bumaba naman ang puntos dito ni Luka Doncic, merong 38 minutes of playing time, merong 8 rebounds, 7 assists at 19 points po lamang. Dorian Finney-Smith babad din, may 29 minutes, isang rebound, isang assist at 2 points po lamang. Gabe Vincent mga idol, alam nyo 17 minutes lamang siya, may 3 points lamang. Mahaba yung minuto ni Gabe Vincent pero napakadalang mapasahan ng bola. Kaya mga kaibigan, kung titignan nyo yung stats ng mga player ng Lakers, mahaba minsan yung minuto pero mababa yung puntos. Alam nyo, anong nangyari? Hindi napapasahan ng bola. Alam nyo, kung ang ginawa dito ng Lakers, ipinokos nila na lagi na doon kay Gabe Vincent ang bola, talagang mas nakakalamang ba yung consistency kasi ng mga tira ni Gabe Vincent sa labas. Talagang nakikita natin, no, may accuracy at consistent talaga na pumapasok. Pero sinasabi ko mga idol, tulad na lamang yan, hindi naman nagamit etong si Dalton Knecht, which is maaasahan. Kahit pa paano dapat nakita yun nitong si JJ Redick. So natalo man ang Lakers dito nga po sa Warriors, hindi naman sila laglag sa playoffs ngayon, no? Marami mga bashers na nagsasabi na malabo daw makapasok sa playoffs ng Lakers. Pero eto na nga po, no? Ilang games pa, 6 games.
At ngayon, ito yung parang magiging practice na lamang. Marami nagtatanong sino ba ang unang makakalaban ng Lakers dito nga po sa playoffs. Meron tayong nakuha update pero siyempre magbabago pa yon. Memphis Grizzlies yung naka-lineup na makakalaban nila na una. Pero pwede yan magbago, no? Time to time, day by day dahil sa schedule na nangyayari at sa mga teams na lumalaro. Ang susunod na makakalaban ng Lakers mga idol kontra sa Pelicans. Malakas din kahit papaano ito, hindi pwedeng baliwalay ng Lakers para sa kanilang consistent win. Maganda o mahalaga ang kanilang pagkapanalo at very importante din na mabawasan yung talo nila. So far, ito muna ang update ko sa inyo for today. No? Meron pa mamaya, please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.